Matapos na mahigit isang dekada, tinanggal na sa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site ng UNESCO ang rice terraces ng Cordillera. Dahil na rin yan sa bayanihan ng iba't ibang grupo na isaayos ang hagdan-hagdang palayan. Saksi si Jam Sasante. Ito ang tanawing pumawi sa pagod ko matapos ang 8 oras na biyahe at mahabang lakaran. Ang sikat na rice terraces ng Cordillera, natanaw ko sa unang pagkakataon nitong Pebrero. Gayunman, hindi ko maiwasang manghinayang nang makita ang mga gumuguhong bahagi nito, pati na ang mga tila inabandonang palayan. Naisip ko rin ang aking nasaksihang tanawin, tila iba na sa luntian at kamanghamanghang imaheng nakikita sa mga larawan. Kabilang sa mga itinuturing na dahilan ng pagkasira ng terraces ay ang pagkawala raw ng interes na ilang katutubong magtanim dahil sa maliit na kita. Gayon din ang pagdami ng mga pesteng sumisira sa mga tanim at lupa tulad ng kuhol at earthworm. Ang rice terraces, taong 2001 pa nasa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Pero may pag-asa rin akong nabanaag noon nang masaksihan ko ang batsyang o bayanihan ng ilang katutubo, volunteer at kawani ng gobyerno para maisaayos ang mga nasirang palayan. Sinesemento na namin yung embankments kasi nga rin yung may tinatawag tayong mga giant earthworms, sinisira nila yung canal lining ng mga communal irrigation systems po natin. At ngayong buwan nga, tinanggal na ng UNESCO ang rice terraces sa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site. Resulta raw ito ng matagumpay na pagsasaayos ng mga palayan, pagprotekta sa mga ito at tamang pamamahala. Pero kung hanggang kailan mananatiling wala sa listahan, nakasalalay na raw sa patuloy nating pangangalaga sa ating mga hagdan-hagdang palayan. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi.